Mommy! Patiling sigaw ng anak niya, nang makapasok na sila sa loob ng kondo nila. Benedict saw how Kyla got stunned for a while, but smiled widely when their baby hugged her tightly. Finally you're back mommy, she said na may kasama pang pagpiyok ng boses ang prinsesita nila. Yumuko naman si Kyla, at inabot ang mukha ng anak niya. Are you my baby? Tanong niya sa bata na kamukhang kamukha ng lalaking kasama niya, na totoong asawa daw niya kuno. Yes mom. Have you forgotten me already? I'm your young lady, sabi nito sabay rolyo ng mga mata, ang taray eh. She wanted to chuckle but hold it. She looked at the little girl intently. Tama nga ang kasabihan na makalimot na ang isip pero hindi ang puso, the moment na niyakap siya ng bata, ramdam niya na anak nga niya ito, pero nasasaktan siya kasi hindi niya ito maalala, kahit papangalan nito ay hindi niya alam. She wanted to cry, pero mas pinipili niyang pigilin ang sarili na huwag umiyak. Ngayon mas nagkaroon siya ng rason, para pilitin ang sariling makaalala na. You sad mom? Tanong nito na ikinapitlag niya. Hindi niya alam na nakatulala na pala siya. She smiled. No, I just don't know what to say. Mommy just misses you so much baby, she said and hugged her baby again. I miss you too mommy. Wait, do I have a baby brother or a sister? Masiglang tanong pa nito, habang hinihimas ang umbok sa tiyan niya. She chuckled, napakabibo ng anak niya. Aha, but I don't know the gender yet baby. Maybe next month we will know if it is a boy or a girl, she said na ikinangiti nito ng malaki. You heard that dad. Magkakaroon na ako ng kapatid, so excited na me. Baling nito sa ama, na matiim lang din nakatitig sa kanila, pero kita ang lungkot sa mga mata nito, bakit kaya? Pero imbis na tanungin, binalingan na lang niya ang anak niya. Naiilang kasi siya sa paraan ng pagtitig nito. Yung tipong nang aarok. Can you make sama mommy to our room? I just need to take a rest. Tanong niya dito na agad namang tumungo, at hinawakan ang kanyang kamay, sabay hila papuntang kwarto nila. Here's your room mommy, dito po kayo mag-sleep ni daddy, saad nito na ikinalaki niya ng mga mata. Dito din ang room ng daddy mo. How about you? Where is your room? On the other side mom, and hindi na po ako pwede tumabi, cause I'm a big girl now remember po. Naitampol niya ang palad sa kanyang noo. Hindi pwedeng magtabi sila nun, mahirap na, baka bumigay ang bataan, marupok pa naman siya. Wika niya sa isip pero tumaas ang kilay sa huli, dahil sa naisip. Paano niya nalamang marupok siya? Bigla tuloy parang may pamitik sa ulo niya, kaya sumakit yun. You okay mommy? May pag-aalalang tanong ng anak niya sa kanya. She tried to smile to hide the pain. I'm fine baby, pahinga lang ang mommy ha. We will gonna play paggising ko, saad niya dito sabay halik sa pisngi ng anak. Okay mom, you rest now po, babantayan po kita, saad nito na ikinangiti niya. I love you mommy. I love you too baby. Malungkot na pinagmamasdan ni Benedict, ang mag-ina niyang mahimbing na natutulog. Akala niya magpapahinga lang ang asawa niya, yun pala natulog na kasama ang anak nila. Sa totoo lang marami siyang gustong itanong kay Kyla. But he's scared. Baka kasi masaktan siya sa isasagot nito. Tuldok. And hindi din niya alam kung papaano tatanggapin, once na tama ang nasa isip niya, pero huwag naman sana. Mahal niya ang asawa, and God knows that, at kaya niyang tanggapin lahat dito. Pero mukhang hindi niya matatanggap, if kay Colin ang pinagbubuntis nito, na hinihiling niya na huwag naman sana. Dahil kung totoo man, makakapanakit na talaga siya ng tuluyan, sinulot at ginalaw na nito ng mga naging girlfriend niya, pero hindi niya mapapalampas pa, kung pati ang asawa niya ay ginalaw nito, and worst sinamantala nito ang pagkakaroon ng amnesia ni Kyla, para lang magawa ang masamang balak ng lalaki na yun sa asawa niya. Napaayos siya ng tayo, nang biglang gumalaw ang asawa niya, at damilat ang mga mata nito. Kanina ka pa ba dyan? She asked in a hoarse voice, bago umupo at bumaba ng higaan. No, kakapasok ko lang to check you and our baby he answered. But it was a half-life, actually kanina pa talaga siya nasa loob, at pinagmamasdan ang mag-ina niya. Sorry nakatulog ako, it's okay you need that, wika niya dito.
Let's eat now, masama ang nalilipasan ng gutom. Yaya niya sa asawa na mabilis namang tumungo. I'll ask Nanay Menda na dam ito na muna pansamantala, para may makakasama ka. Basag ni Benedict sa katahimikan, habang kumakain sila. Tumingin naman ito sa kanya. Bakit? Aalis ka? Tanong nito. Nope, may mga aasikasuhin lang ako. Ayokong iwan kayo dito ni Brenna ng mag-isa, sagot niya dito. Brenna is our baby, yan ang pangalan ng anak natin wife. Nangiti naman ito sa sinabi niya. Finally nalaman ko din ang pangalan ng anak natin, ayoko naman kasi siyang tanungin, baka sumama ang loob sakin, na ultimong pangalan niya hindi ko maalala, she sadly said. Pero tumatak sa isip ni Benedict ang pakasabi nitong anak nila si Brenna. Napakasarap lang sa pakiramdam. Tikim niya bago tinitigan si Kyla at nagtanong. Wife, hope you don't mind if I'm going to ask you this, pagsisimula niya na ikinakunot ng noo nito. Okay lang naman magtanong ka, as long as kaya kong sagutin, sagot nito na ikinangiti niya. That baby in your tummy, is it mine? He seriously asked, pero abot-abot ang kabang nararamdaman niya, para sa isasagot nito. Ngumiti naman ito and shook her head. Parang gusto niyang sumabog sa galit at pagkakadismaya, kung hindi lang ulit ito nagsalita. I don't know, nagising ako sa pagkakakomo ko na buntis na pala ako. At wala ni isa mang maalala, wika nito at ngumiti ng mapait. Colin said na nabangga ako ng sasakyan, nung nagpumilit akong pumunta ng bayan. Yun ang pinaniwalaan ko, dahil yun ang sinabi niya at siya ang asawa ko, lahat ng sabihin niya ay oo at okay lang ang sagot ko, dahil siya lang naman ang nakakasama ko. Kaya nang sabihin niyang siya ang asawa ko, at buntis ako sa anak namin, yun ang pinaniwalaan ko. Kaya hindi ko alam kung ano ang totoo, malungkot na sagot nito. Tumanggaw-tango si Benedict sa sinabi ng asawa. Tila siya nabuhayan bigla. So ilang buwan na si baby sa tummy? 6 na buwan na si baby, mabilis na sagot nito, na ikinaliwanag ng mukha niya. That baby is mine. Wika niya sa isip, walang duda yon. Oh thank God. Pero may kailangan pa siyang alamin sa asawa, kaya sumeryoso siya ulit. About Colin, did he do something that against your will? Umiling naman ito agad sa tanong niya. Mula paggising ko, puro yakap at halik lang ang ginagawa niya sa akin, na minsan naman tinatanggihan ko, dahil naiilang ako sa kanya. Before nakokonsensya ako, dahil hindi ko magampanan ang pagiging asawa sa kanya, but now I know the reason why, kung bakit hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya, saad nito na ikinatayo niya, at mabilis na niyakap ang asawa. Thank God, dahil hindi mo siya asawa wife, kaya ganon. But I felt so relieved, noong nawala siyang ginawa sa iyo, wika niya sabay halik sa ulo nito. Maagang nagising si Kyla kinabukasan, ganito na kasi siya talaga nagigising nung nasa isla pa siya. Napangiti siya nang makita ang kanyang asawa, at ang kanyang anak na tulog pa rin. Naalala niya kagabi kung paano nagpumilit ito na tumabi sa kanya, kahit ayaw niya dahil naiilang pa talaga siya. Kaso walang panama ang pagtanggi niya sa mamang makulit. Inusag pa talaga nito ang anak nila sa gilid, para mas makatabi sa kanya, at may akap silang mag-ina. Naiilang siya oo, pero nung yakapin siya nito, ramdam niya na tila nasa tamang tao na siya. At naghahatid yun ng kakaibang pakiramdam sa puso niya. Ibang-iba iyon sa tuwing yayakapin at hahagkan siya ni Colin. Lumamlam ang mga mata niya, nang maalala ang lalaking umangkin sa kanya, at naglayo sa kanya sa totoo niyang asawa. Gusto niya itong makita at makausap, ang dami niyang tanong na gusto niyang sagutin ito. Pero sa ngayon kailangan na muna niyang magpagaling, dahil kailangan na niyang makaalala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto nila, at dumiretso ng kusina. Naglabas siya ng mga lulutuin, para sa almusal na gagawin niya. She's in the middle of cooking, nang biglang may yumapos sa bewang niya, sabay halik sa pisngi niya. Inay ko po, napakabango naman ng mamang makulat, kahit bagong gising yan. Good morning my lovely wife, bati nito sa kanya. Good morning too, bati niya dito, but she's stuttering dahil sa lakas ng tibok ng puso niya, OMG lang. Why so early wife? He huskily asked, habang nakayapos pa rin ng mahigpit sa bewang niya.
Oh, putol nito sa sasabihin niya. Munta nga lang, kaya kinurot niya ang kamay nitong nasa bewang niya. Para kang sira. Tumawa naman ito dahil sa ginawa niya. Why keep on stuttering kasi? Naiilang ka pa ba sakin? He seriously asked, pero nang harapin naman niya ito, nakangiti ng malaki ang loko. She pouted her lips before she uttered the words. To be honest, yes, naiilang ako, dahil hindi ako sanay na magising ako, na ibang tao ang pinaniniwalaan kong asawa. Kaya, hindi ko alam kung paano akto sa harap mo. Siguro kailangan ko lang sanayin ang sarili ko, at mag-adjust na din, saad niya. I'm sorry wife, kung masyado kong isinisiksik ang sarili ko sa'yo. It's just that I misses you so much. Na kahit hindi mo ako maalala ay okay lang, naiintindihan ko yon. Minsan ka nang nawala sakin, at sa pangalawang pagkakataon akala ko nawala ka na naman. Kaya ngayon gagawin ko ang lahat, para maalala mo ako, kami ng anak mo. Kahit pa araw-araw pa kitang ligawan gagawin ko, mahanap mo lang ako dyan sa puso mo. Pero sana ngayon, kahit huwag na munang asawa ang etroto mo sakin, kahit kaibigan na lang, if that's make you feel at ease to my presence, then that's okay, wika nito na ikinangiti niya. Thank you, siguro mas okay ngayon para masanay ako sa makulat na presence mo, wika niya na mas ikinangiti nito ng malaki. Nilahad nito ang kamay sa kanya. So paano? Friends Mrs. Kyla Adson. Friends, sabi naman niya sabay abot ng kamay nito. Can I get some kiss from my friend? Benedict asked teasingly. Tanggi niya, as long as wala akong maalala walang kiss, taas kilay niyang sabi dito, pero sa isip niya syempre joke lang, abay kung itong mama lang ang hahalik sa kanya, tatanggi pa ba siya, pilya niyang sabi sa isip. Nahihiya nga lang siyang sabihin iyon mismo sa asawa niya, pakipot lang ang peg niya ngayon. Bumusangot naman ang mamang makulit dahil sa sinabi niya, and she was about to say a word, nang bigla na lang siyang silan ng halik ni Benedict. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Walang panama ang pagtanggi niya sa mamang makulit at mabilis. Benedict kissed her hungrily, at ngali-ngali niyang kutusan ang sarili, dahil hindi niya maiwasang hindi tumugon dito. So ito na nga ang pagiging marupok niya. Oh God! I should stop now wife. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at maangkin pa kita. Wika nito sa kanya nang tapusin nito ang kanilang halikan, while caressing her face. Kung alam lang nito, kung gaano niya kagusto iyon, landite. Ngayon mas napatunayan niya sa kanyang sarili, na ito nga ang lalaking laging nasa panaginip niya, at ang lalaking lumilitaw sa isip niya tuwing hahagkan siya ni Colin. Paano niya nalaman? Dahil sa paraan ng paghalik nito, ganun na ganun siya nito halikan sa panaginip niya, at last nagkaroon na rin ng mukha ang lalaking nagpapagulo sa isipan niya. Yun ay ang kanyang asawa, ang totoo niyang asawa. Napapitlag siya, nang basta na lang nito pisilin ang ilong niya. Gwapong-gwapo ka na naman sakin wife, tulala ka o baka you want more? Panunudyo nito. Ha? Anong you want more? Sapak gusto mo? Galit-galitan niyang sabi dito, para lang mapagtakpan ang pagkakapahiya niya, kainis naman kasi, bakit ba kasi natutulala dito sa asawa niya? Basta sasapakin mo ako ng pagmamahal, why not diba? Nakangisi nitong sagot sa kanya. Magkape ka na mister, at nang mahimasmasan ka na, wika niya dito na ikinata nga naman nito. Kaya kinalabot niya ito sa tagiliran, sabay dampi ng daliri sa mukha nito. Hoy! Okay ka lang. Benedict blinked twice, before he uttered his words. Wait! Come again wife. Ano ang tinawag mo sakin kanina lang? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Kyla. Tila naguguluhan naman siyang tinitigan ng asawa. Mister, bakit? Mali ba yun? Tak ang tanong nito. Of course not. Alam mo bang yan ang tawag mo sakin madalas? He merrily said. Kyla mouth formed into an O. It's a good sign wife. Kahit paano may bumabalik sa alaala mo kaya ganyan, wika niya sa asawa sabay halik sa ulo nito. Can't wait na tuluyan mo na akong maalala, he added that make Kyla smile widely. Hayaan mo at sisikapin ko, para na rin sa inyo ni Brenna, saad nito. Thank you wife, pero huwag mong pipilitin, hayaan mong paunti-unti maalala mo ang lahat okay. Wika niya dito na ikinatango naman nito. I love you wife.
Kayo ni Brenna ang buhay ko, pati na din ang little bean na yan na nasa tummy mo, mahal na mahal ko kayo. Saad niya bago inabot ang nakaawang na mga labi ng kanyang asawa.